Sakto yung timing mga kaibigan. Full tide na. Saan natin si Tol RJ. Bali yung spot natin ay sa harap na ang lumang sementeryo kaibigan. Sobrang dilim. Ito tayo sa medyo malalim-lalim para masimula na ang park atake. Alright, tuloy nyo kami samahan mga kaibigan. Welcome back mga kaibigan. So ayan, prepare tayo saglit para sa pagsisid. Ito na rin ang ating body, ang ating unit kasama, yung mga gamit namin. Ang tabay lang mga kaibigan. So samahan nyo ulit kami, sana swertein tayo ngayong gabi. Let's go! Alright, let's dive. Welcome back again mga kaibigan. Nandito na nga tayo sa ilalim ng dagat at eto nagsisimula na nga tayong mag-hunt. At eto nga kagad ang unang nagpakita sa atin, dalawang pusit lumot. Agay ko sa pulkang pusit lumot ka. Yan mga kaibigan, ang ating buena mano, masarap na pusit lumot nga kagad. At hindi lang to nag-iisa kaibigan, dahil yung kanyang kasama ay nandito pa rin, hindi lumayo. Eto yung ikalawa nating natusok, pusit lumot nga kagad ulit. At dito mga kaibigan, talagang nakita natin yung bahay ng Pugita at sinimulan na nga natin itong kilitiin. Ito kaibigan, nagpupumiglas pa nga ito at pumapasok, binugahan pa nga tayo ng ata. Akala niya siguro makakataka siya sa atin, kaya tinusok ulit yung kabilang gilid. At eto na nga, lumabas na nga ito mga kaibigan. At syempre, napakadali nga lang nitong dakmain. Pero nung pagdakma nga natin kaibigan ay undersize pa nga ito, kaya binitawan na lang natin. So bali makikita pa rin naman tayo niyan pag lumaki na yan. At eto kaibigan, yung masarap sana tong isdang to, kaso sabi nga nila ay bawal, kaya papatakasin muna natin yan kaibigan. Eto na lang, nandito pa rin sa kahoy, nakasandal at mukhang natutulog nga ito na nakamulat sa pulkang snapper. Kaya snapper nga pala yung isdang to kaibigan, at hindi ako ganun kapamilyar kung anong tawag o local name na ganitong klase ng isda, pero mataba at masarap din yung isdang to. At eto nga mga kaibigan, sa ating muling paglubog sa madilim na mundo ng karagatan ay eto na sana yung tutusukin natin, kaso meron pa nga nagpakita na mas malaki. Kaso nga lang kaibigan, sa sobrang pili natin ay sumaririt nga ito. Mabuti na nga lang naabutan pa natin ito sa unahan. At ayan, gitik mga kaibigan, hindi na nga ito nakagalaw dahil sa ganda ng ating patama. Ito yung lipte kung tawagin dito sa amin. Ayan mga kaibigan, good size na to, siguro nasa kalahating kilohin yung timbang ng isdang to. Alright, let's dive again. Ito pa kaibigan, so ang dami palang snapper dito sa harap ng lumang sementeryo kaibigan. Yan, nandito nga pala yung spot natin sa lumang sementeryo, at medyo nakakaba yung spot na to, pero dahil dalawa naman kami dito ni Tol RJ, yung ating kabady, ay hindi tayo natatakot dahil bira nga lang may nagda-dive dito, kasi nga medyo nakakabang divean to. At eto pa, ang laking pusit lumot nito kaibigan. Ayan sobra kalahating kiluhin. Kala ko nga kaibigan ay cuttlefish ito, pero laking gulat ko dahil pusit lumot nga ito. Oversize nga yung pusit lumot na ito kaibigan, kaya sobrang swerte natin dito. Alright, Jackpot mga kaibigan, laking pusit. at sa ating nga muling pagsisid kaibigan ay nagpakita nga dito sa atin yung good size na bluefin trevally. Eto kaibigan, talaga naman pinapahabol-habol pa tayo nito. At nung kakalabitin na nga natin ang ating pana kaibigan ay lumangoy nga ito papalayo. Mabuti na nga lang ay naabutan nga natin ito kagad. Eto kaibigan, good size na to, siguro nasa 250 grams na yung bluefin trevally na to. Alright, siguro pag binenta natin to ay nasa nasa 30 pesos. Alright, at eto pa kaibigan, talaga nagko-crossover siya para hindi natin tamaan. At ang masaklap pa nung pagpitik natin ng ating pana ay yung nahuli natin ay nakawala rin. Sayang talaga, mabuti na nga lang marami sila dito at sinagaan nga natin itong tusukin. At eto pa kaibigan, pusit lumot nga ulit. Sobrang ganda pala ng spot dito sa lumang sementeryo. Alright, so bali nandito nga para tayo kaibigan sa Little Siargao ng Palawan. Sa mga kaibigan natin nagtatanong kung saan yung ating location, nandito lang po kami sa Little Siargao, Palawan, o sa Apurawan, Abordan.
Palawan yan mga kaibigan, dahil marami nagme-message sa atin na gusto nga sumama sa ating underwater fishing adventure. So sa mga gustong sumama kaibigan, puntahan nyo lang ako dito sa Barangay Apurawan at ituturo namin kayo dito sa aming magandang spot syempre. Alright. At para naman sa ating mga kaibigan na nagtatanong nga kung anong araw ba yung brand ng ating flashlight, ilalagay ko yung link sa comment section kaibigan, yung battery na ginagamit natin, charger at syempre pati yung flashlight natin na sobrang liwanag talaga kaibigan. Kahit nakatago sa butas yung mga isda ay walang kawala nga sa atin dahil ang ganda ng ating ginagamit na flashlight. Alright, at eto kaibigan, mali ata ng tinaguan etong baraka na to dahil imbis na sa ilalim ng bato ay nasa tuktok nga siya ng bato tumago, kaya nakita natin. At eto pa kaibigan, papasok na sana sa kanyang butas pero huli na nga ang lahat dahil nadakma na nga natin yung alimangong sa dagat na tinatawag naming 11-11 dito sa aming lugar. At eto pa kaibigan, malaking 11-11 na to. So bali tinusok natin to dahil hindi natin kayang dakmain dahil sobrang kipot ng butas na kanyang pinasukan. Ayan, medyo pinahirapan tayo nito dahil sumiksik nga ito ng gusto sa butas pero hindi ito makakatakas sa atin kaibigan. At sa ating next dive kaibigan ay eto, meron tayong nakita dito na lipstickan o singsingan, nagpapahangin ata dito sa gilid ng kanyang butas. Ayan kaibigan, so sobrang sarap ng isdang to, lalong lalo na sa inihaw. Inihaw nga pala yung the best na luto sa ganitong klase ng isda. Yan kaibigan, yung best friend daw to ni Nemo yung isdang to, pero best friend din namin to dahil sobrang sarap nga nito kaibigan sa inihaw. Alright, let's dive again. At eto, tatlong masasarap na pusit yung talaga namang hindi na nagpaabot sa atin kaibigan. Sayang naman yung mga pusit na yun, napakalinamnam pa naman nun. Alright, let's dive again. At eto kaibigan, meron nga ako dito nakita na kakaibang isda nga yung mga to. Eto, para silang mga stick na nakatayo. Yan kaibigan, so paki-comment na lang kaibigan kung kilala nyo kung anong klaseng nilalang ba itong mga to, at talagang hindi natatakot sa atin kahit nilapitan natin ay wala talagang ka-reaction. At sa ating next step kaibigan ay eto rin ulit yung pusit na wala rin ka-reaction paglapit natin, kaya tusok na tusok yung nangyari sa pusit na to. Alright, napakalinamnam pa naman ng ganitong klase ng pusit kaibigan. So pusit lumot o pusit bahura nga pala yung tawag namin sa ganitong klase ng pusit dahil napakaraming ang pusit na iba't ibang klase kaibigan. Ito naman yung madalas namin napapana dahil nandito nga lang to madalas sa mababaw na area yung ganitong klase ng pusit. At para sa akin, isa nga ito sa pinakamasarap na uri ng pusit. So eto ang ating lahat na nahuli kaibigan, pinagsamang huli namin ni Tol RJ. Sobrang daming kaibigan, naka-jackpot nga tayo sa spot na medyo nakakatakot dahil lumang sementeryo nga yung kaharap ng spot na to, pero yung biyaya naman kaibigan ay sobrang dami. Alright, talaga namang jackpot na naman tayo ngayong gabi kaibigan. Alright kaibigan, sobrang pagod. Sa 3 oras din kaming lumakbay. Check natin yung mga huli natin mga kaibigan. Anong oras na ito? Sa alas 3 na naman. Sa alas 3 na ng madaling araw bago tayo nakahawag. Ito yung ating mga nahuli. Siyempre lagi tayong pasalamat sa Panginoon mga kaibigan dahil ligtas tayo nakauwi sa gabi-gabi nating pagsisid. Alright, grabe, sobrang pa. Marami-rami to. Set.
nag-order sa atin ng puset. Hindi mabibigay nag-order sa atin tol. Hindi mabibigay nag-order sa atin ng puset. Talaga makakabayad siya bukas.